long holiday dito sa South Korea at halos isang linggo kaming walang pasok dahil nga ang pinagdiriwang ngayon dito sa South Korea ay ang Solnal, ang tinatawag nilang Chinese New Year. Makikita nyo sa likuran ko ay wala na halos mga sakyan dahil maagang nagsiuwi ang mga kasama naming Koreano sa trabaho. At syempre nagbigay na naman si boss, si amo, ng maraming pagkain pero wala kaming bonus. Okay lang naman, at least marami namang pagkain, pero sa ibang company ay malaki talaga at may mga bonus na binibigay sa ibang company, sa mga may mga Pinoy na nagtatrabaho dito, yung mga ibang company. Kita nyo sa kalendaryo, January ngayon, makikita nyo yung tatlong pula, walang pasok. Nandito ang Sulnal, yan, tinatawag na Chinese New Year, Sulnal. At ang ginawa nga ng gobyerno ng South Korea ay para makikita nyo dito, yung 27 ay hindi holiday. Ang ginawa ng gobyerno ng South Korea para naman dire-diretso ng bakasyon, at kasi ipit na itong araw na Lunes na to, simula dito 1, 2, 3, 4, 5, 6 diretso 6 na araw yung bakasyon namin. Sabay kami sa mga Koreano kasi pag holiday talaga ay wala talaga kaming pasok dito sa company na pinapasukan ko dito sa South Korea. Ito ay binigay na, ginawa ng public holiday. Kaya diretso na 1, 2, 3, 4, 5, 6 na wala kaming pasok. Balik namin ay Biyernes 31. Pero ang ibang company talaga dito sa South Korea, lalong-lalo doon sa may mga Pinoy na nagtatrabaho dito sa ibang company, yung iba ay may pasok talaga to. Pero syempre, iba naman ang bayad nun, malaki ang bayad. Talagang paldo-paldo sila. Pero dito naman sa amin ay bayad naman yan. At kaso nga lang, syempre, kumbaga regular day lang ang bayad dyan. At kasi kasama na yan sa isang buwan, kasi pag monthly, ay syempre, yung mga red calendar na ganyan, mga pulang number na yan, ay bayad naman syempre yan kasi holiday. Kasama yan pag monthly salary. Okay, tingnan natin yung mga pagkain na binigay ni boss. Nag-uumpisa na mamigay si amo ng pagkain dahil malapit na ang Solnal or Chinese New Year. Ang unang binigay ay apple. Yan. Oh, daming laman. Medyo maliliit lang pala. Yan ang laman. At ang sunod na binigay ay dilata. Yan, may kasamang mantika. Ito yung lagi niyang binibigay sa amin tuwing holiday, itong tuna rich ham. May kasama pa yung mga dilatang isda. Ang natin buksan ay ang mantika. Sunod na dumating ay ang sausage at saka ang red wine. Yun. Ito nga yung sparkling. Sparkling wine. Ano sa'yo, bay? Okay. Wala kasing pambukas, no? Walang nakalagay. Okay. Pambukas.
Sparkling wine. Kasi yung pag ang binibigay ay ano, yung hindi sparkling wine dati, kumpleto yun. Ang dami namin nakukuha pambukas doon ng ano. Ganito siya. Oh, ganyan yung ano so mga nakaraan. Chio. Alam mo kung ano kaya hindi na ako mura lang pala. Mura lang mo. Kung hindi deliver pa dito, 1,000 lang. Bumili kahit deliver 1,000 lang. Eh yung transportation parang paano kaya? Parang ano no? Mumura ng mga tinda nila bago yung bayad pa sa nagdi-deliver. Mahal. Pero pa nga wala 1,000 eh. Ito ang itsura. Ayan, baka pang babae kasing inumin yan eh. Ito yung ano yung gusto ng asawa ko eh. Masarap yan eh, yung matamis. Ito naman yung traditional snack ng mga Koreano. Ito ay mamahalin. At si amo mismo ang nagbigay nito kanina sa akin. Puro matatamis ang lasa nito. Ito pa may binigay, panghuli. May ano yata to, parang karning baka. Talagang busog na busog kami dito kapag holiday. Maraming pagkain. Yan, ito naman yung mga parang fried rice to. Tingnan natin kung anong itsura. Yun. Wow, dami. Yun. Karning baka nga to. Saka may manok pa. Ayan. Fried rice. Initin na lang. Yan. May manok pang kasama. Marinated na to. Lulutuin na lang. Kuya prito. Daming klase ito. Tatlong klase pala yung fried rice. Kahalong kimchi. Chicken fried rice.